Ikaapat na sunod na linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kumusta na kaya ang mga tsuper? Live mula sa Maynila, may unang balita si Bea Pinlac. Bea. Susan, masakit sa bulsa yan ang daing ng ilang tsuper dahil nga dito sa tila walang prenong pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo nitong mga nagdaang linggo. Ang ilan sa kanila kailangan ng araw dumiskarte para na lang mapagkasya yung kanilang kita sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Naghabol magpakarga ng diesel bago pumasada ang jeepney driver na si Tatay Andres. Epektibo na kasi ngayong umaga ang panibago na namang oil price hike. 1 peso and 60 centavos ang patong sa kada litro ng gasolina, 65 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Sabi ni Tatay Andres at iba pa niyang kasama sa pamamasada, bagamat sanay na sila sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng petrolyo, masakit ang tama nito sa kanila. Mas lalo raw nilang kailangang magtipid para lang sumakto ang kanilang kakarampot na kita. Kawawa naman kami mga driver. Nagbaboundary lang kami. Nangungupahan pa ng bahay. Ano pang matitira sa amin? Bakit? Kumikita rin kahit pa paano. Kaya lang hirap. Mahirap. Dahil ang taas ng diesel eh. Hirap na hirap talaga. Walang matitira, kunti lang. Pang bili-bili lang, pang araw-araw lang. Base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, ikaapat na sunod na linggo na ito na may taas singil sa langis. Kung susumahin mula Enero ngayong taon, 10 pesos and 85 centavos na ang itinaas sa kada litro ng gasolina, 9 pesos and 5 centavos sa kada litro ng diesel, at 2 pesos and 35 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Sa makakabili ng masarap na ulam ay di gulay na lang. Gulay na lang yung inaulam namin, hindi na makabili ng karni. Gawa na sobrang mahal ng bilihin eh. Kailangan namin kumain ng maaga para makasurvive. Medyo mabigat kasi siyempre may mga anak na nangangailangan. Susan, dito naman sa lagay ng trapiko sa New Panaderos Extension Street, makikita natin kung papunta kayo sa Santa Ana, Maynila, medyo sumisikip na yung daloy ng trapiko. Kung papunta naman po kayo sa kabilang bahagi patungong Shaw Boulevard, Mandaluyong, makikita natin meron pong construction site, kaya mas sumisikip palalo yung daan dito. At yan, live mula rito sa Maynila, yan ang unang balita. Ako si Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.